Magandang buhay po mga kabebe. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga, ay wala nga pong ulan ngayon. Umulan lang po ng kagandahan. Yun nga po mga kabebe. Ngayon nga po ay time check. Alas 4:30 po ng hapon. So, maaga ko po pinauwi yung mga alagang itik ko. Kasi sa area nga naman po mga kabebe is wala na din po namang makain. So, at least dito ay makaligo-ligo po yung mga alagang itik natin. At yun nga, nagpatuka nga po tayo sa mga alagang itik natin kahit pa konti-konti lang po. So, yun nga po mga kabebe. Ano na ba yung mga ganapan mga kabebe sa mga alagang itik natin? So, wala pa rin po talagang nabago mga kabebe. Ganun na ganun pa rin po. Sobrang naghihirap po talaga tayo ngayon mga kabebe. Lalong-lalo na yung mga alagang itik natin na wala na po talagang paglagyan. Kasi dito nga po mga kabebe, dito nga po sa likod ko ay linis na po talaga yung area kung saan ay pwede sana natin igala-gala itong mga alagang itik natin. So medyo maalanganin na po talaga tayo mga kabebe. Napakahirap na po yung sitwasyon natin ngayon. So yun nga, madali lang sana mga kabebe na i-semi-poultry natin itong mga alagang itik natin, lalong-lalo na ay dito natin linalagay or tinatabi lang po dito sa may gilid. So yun nga po mga kabebe, kung dati nga ay pahirapan nga po tayo lapitan itong mga alagang itik natin, pero sa ngayon po mga kabebe, simula nga po nung may na-upload ako sa inyo, na-share ako sa inyo na dahil nga po ay sobrang stress nga po yung mga alagang itik ko kasi nga yung tao ko nga po na inasahan dati ay linuloko ako. So mga 2 buwan din po lumipas mga kabebe simula nang nangyari na yon, ay yung mga alagang itik natin ay hindi na po talaga silang yung magulatin ng tao ba. Katulad nito, nakakalapit na po talaga ako sa kanila. At ito nga po mga kabebe yung mga alagang itik natin at medyo nasasanay na nga po talaga sila na maligo na dito sa area kasi nga ay 3 days na din po natin dito sa area mga kabebe. So yun yung maganda mga kabebe na ganitong area sana natin ilagay, lalong-lalo na ay yung area na paglalagyan natin is alanganin. Ang problema lang po talaga mga kabebe is wala po talaga tayong budget na i-semi-poultry ito sila or yung igala lang konti or dito na lang ligo, kain na lang sana. Ang nangyayari ay hindi po ganun mga kabebe. Kasi nga po ay mahirapan po talaga ako. Yun lang din po yung mahirap mga kabebe pag marami ka pong inaalaga ang itik. Kasi nga po ay hindi ka po talaga makapokus sa isang itik lang. At yun nga po mga kabebe, advice ko lang din po sa iyo kung nagsisimula ka pa lang po dito sa mundo ng duck farming, huwag kang magparami ng itik mo. Much better na nasa 500 na babae lang po yung mga alagang itik mo, at sa ganun ay kung may kompetensya ka man sa area nyo or marami man yung mag-iitik sa inyo, ay may hit mo pa rin yung egg production po talaga mga kabebe. Yun po yung maganda kasi mapapaitlog mo po talaga yung mga alagang itik mo na hindi na nila kailangan na mag-agawan po ng pagkain sa area. Kasi ang mangyayari po kasi mga kabebe, pag sobrang dami din po ng mga alagang itik mo, ilagay natin na sa 1,000 heads po na babae yung mga alagang itik mo, tas lagyan mo pa ng mga lalaki. So napakahirap yun mga kabebe. Kasi ang mangyayari, yung egg production po ng mga alagang itik mo ay hindi po talaga siya tataas po na katulad po ng in-expect po natin. Kasi nga mas makunti lang yung mga alagang itik mo, mas marami po yung egg production. Maliban na lang po talaga mga kabebe na kahit marami kang itik, pinapastol mo plus sinasabayan mo ng duck layer is maganda yun mga kabebe. Swak na swak po talaga at yun nga, tuloy-tuloy po talaga yung egg production. Samantala kung yun nga, sinabi ko nga sa inyo, marami kang itik, tas sa area na paglalagyan mo ay alanganin ka, marami kang mangitik. So malaking problema yun sa mga egg production po ng mga alagang itik natin. So wag po tayo magparami ng itik mga kabebe pag ganitong free range area lang po talaga yung paglalagyan natin. Kung balak mo man talaga na magparami ng itik, is hatiin mo na lang yung mga alagang itik mo at sa ganun ay hindi po talaga sila nag-aagawan ng pagkain. Kasi itong mga alagang itik natin mga kabebe, totoo, makalat talaga itong mga alagang itik natin pag pinapastol. Pero diferensya po talaga mga kabebe pag marami po yung mga alagang itik natin. Kasi sa naobserbahan ko po mga kabebe, sa noon is yung
mga itik ko po na nangingitlog is nasa kuan na yun nasa 1,000 heads na. Ang problema mga kabebe is nasa 75% lang po yung egg production po ng mga alagang itik ko. Hindi po talaga nangingitlog totally lahat mga kabebe. Hindi po katulad ng kasabayan ko po na yung mga alagang itik niya, kaedad-edad din po ng itik ko, na yung itik niya ay nasa 500 heads lang, pero mas mataas pa yung egg production kumpara po sa akin. So, yun yung isang number 1 na napansin namin dito. Hindi lang po sa akin mga kabebe, kundi ay napansin din po ng ibang mangiitik. So, yun nga, sa ngayong panahon nga po mga kabebe, hindi na po paramihan ng itlog, kundi ay paramihan na ng itik. So, yun yung nangyari mga kabebe. So, napakahirap po para sa akin na mag-semi-poultry, lalong-lalo na ay may mga 3 months din po akong mga itik. Kasi pag itong mga 3 months na itik mga kabebe, ito talaga yung kanabit ang kalas, kay mukha nyong grabe kumain ba. Itong 3 months mahigit, yan po talaga sila yung palakain talaga na itik mga kabebe. So, ang target ko pa naman ay ibibenta itong mga 3 months ko na mga itik, tas papakainin ko pa ng feeds. So, yun nga, malulugi na po talaga ako mga kabebe. So, yun nga, pag ganitong area nga po talaga mga kabebe, kung saan nga po talaga yung ani, ay andun din po ako. So, yun na lang din po yung daily routine ko mga kabebe. Pero, yun nga po mga kabebe, nasanay na din po ako sa ganitong paraan. So, hindi ko din po, hindi ko din po ina-expect yung ganitong mangyayari. Kasi nga nung nagsisimula pa lang po ako mga kabebe, ay hindi po talaga ito yung expectation ko. Ang expectation ko po talaga pag ipapastol itong mga alagang itik ko, ay tiba-tiba na po yung pera ko. So hindi pala ganun ang mangyayari mga kabebe. Tiba-tiba yung pera mo mga kabebe kung sa area mo ikaw lang yung mangiitik, tas yun nga nagsasabay ka ng duck layer. So yun, tiba-tiba talaga yung pera mo. Pero pag ganitong katulad ka lang din po sa akin mga kabebe, na sa area lang din po yung bagsak natin, is yun nga, kung ilang buwan lang talaga yung anihan sa area po natin, is expect na lang din po natin na ganun lang din po talaga yung egg production na makukuha natin sa mga alagang itik natin. So yun lang po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, at yun lang muna yung mga imamarites natin. Nakakaumay man mga kabebe, kasi nga sabi nga ng mga bashers din, yung nakapanood din po ng mga videos din natin, is yun nga, nag-comment nga po na paulit-ulit nga lang din po daw yung mga sinasabi ko. So yun nga po mga kabebe, pasensya na po kung paulit-ulit yung mga sinasabi ko. So yun nga po mga kabebe, paulit-ulit lang din po kasi yung area ng mga alagang itik ko, at ganun na ganin pa din po yung isi-share ko sa inyo, walang nabago, kasi nga itik nga po yung pag-uusapan natin. At yun nga po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.